Hi everyone, ako si Bitoy and I'm back. And on today's episode, we will discuss all about PLDT Home Fiber Router, how to manage the router administration console at pag-enable ng LAN port 2, 3, and 4. So basically, may tatlong authentication ang PLDT Home Fiber. Una, yung normal admin user, which is ang user ay admin, and then yung console to enable the web administration. At lastly, yung super admin credentials. Yan ang i-discuss natin today. So, samahan nyo ako guys. First thing to do, we will open up a browser. So, I will open up this Google Chrome or any browser na gusto ninyo. And then, i-type nyo yung IP address na to. 192.168.1.1. Yan yung default IP address ng mga PLDT Home Fiber. So, yan guys, ilalagay ko yung username. Yung unang username na gagamitin natin. So that will be admin and password should be 1234 by default. Pero on my case, napalitan ko na yan. So ilalagay ko na yung password na inilagay ko or yung binagong password. And ipapakita ko na sa inyo kung saan yun na binago. So yan, nasa loob na tayo nung unang console, which is the admin. Meron ding mga privilege dito na pwede kayong baguhin pero hindi kagaya ng super admin. So later on the video, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakalagin sa super admin. So dito sa console na to, makikita nyo yung software version ng inyong router, which is RP2602 on my case, and the device model is HG6 245. Pag nagpunta kayo dito sa management, yan, pwede nyong palitan dito yung password ng inyong admin console administration. So itatype nyo lang yung old password and the new password and click apply. So dito sa console na to, dito sa first console, medyo limited yung pwede nyong baguhin. Hindi kagaya ng privilege sa super admin. So ipapakita ko sa inyo. Bali diniscuss ko to doon sa isa kong video. Ilalagay ko yun sa description yung video na yon, kung paano kayo makakapagpalit ng admin console at paano magpalit ng Wi-Fi password. So next guys, we will log out from here. Punta tayo sa pangalawang option kung saan pwede nating i-enable yung web console switch para sa super admin. So babaguhin lang natin ito. Ilalagay natin dito yung switch na FH. Yan, kung mapapansin nyo yan, magbabago tong username, magiging administrator ito. So yan, naging administrator na siya. And then ang username at password doon ay eto. Sa web admin console, ito yung gagamitin natin. Ilalagay ko din ito sa description, so don't worry. So i-type lang natin yan or copy paste lang natin yung password. Copy and then paste dito sa password option, then login. So yan, ito yung device management switch kung saan pwede nyong i-enable yung web admin switch. So yan, so on my case na enable ko na yan dati, so naka-enable na siya. So kung hindi ito naka-enable, hindi kayo makakapunta sa super admin. So guys, ang pangatlong credential ay yung admin PLDT. So huwag niyo kakalimutan nyo itong switch na FH dito sa address bar para lumabas na administrator itong username. So ang username niyan ay admin PLDT, and then ang password ay alinman dito sa mga to. Yun yung default password. Ito
or kung hindi ito gumana, i-check na tong ibang nasa baba. Ilalagay ko rin sa description yan for your reference. Pero on my case, napalitan ko na yung default password niyan. Lagi naman natin ginagawa yan for security. So itatype ko yung password ko. Yan. So nakapasok na ako dun sa console ng admin PLDT. And then pag nagpunta kayo dito sa management, yan, dito nyo pwedeng palitan yung default password ng inyong admin PLDT console. So i-type nyo lang yung new password dito and then click apply. Gaya nung nabanggit ko kanina, yung itong PLDT Home Fiber, ang naka-enable na port lang dyan dun sa router, dun sa likod ng router ay yung port number 1. Yung 234 naka-disable dyan. So pwede natin siyang i-enable dito para magamit natin siya sa ibang devices. So devices like laptop or PC na gusto nyo i-connect through LAN dun sa likod ng router natin. So pwede nating enable yan. So punta lang kayo dito sa network and then go to broadband settings. Yan. So dito sa LAN binding, mapapansin nyo dito by default wala yan, naka-disable lahat itong 234. Ang naka-enable lang dyan ay LAN 1. So i-enable natin yan, LAN 2, LAN 3 and LAN 4. Click apply nyo lang. So yan, nagka-check na siya. So pwede na natin magamit yung LAN port sa ating router. Napakarami pang settings dito sa ating PLDT Home Fiber Super Admin. Gaya nung mga Wi-Fi, pagpapalit ng Wi-Fi password, pwede nyong gawin dito. Pag-control ng mga pwedeng mag-connect lang sa ating router through MAC addressing filter. So, pwede natin gawin dito sa PLDT Home Fiber Super Admin Console. But i-discuss ko yan dun sa mga susunod kong video kasi mas malawak pa yon. So medyo haba yung video natin kung gagawin natin dito. So to conclude lang, na-share ko lang sa inyo yung tatlong credentials sa pag-login sa PLDT Home Fiber. Una yung admin, pangalawa yung pag-enable ng debug switch para makapunta sa Super Admin. And then lastly ay yung Super Admin privilege, yung pag-control natin sa ating router. So guys, yun lang naman yung pwede kong i-share sa inyo. So I hope nakatulong ito sa inyo and don't worry, lahat ng mga links at saka yung mga password ilalagay ko yan sa description para sa reference nyo. And kung bago ka lang dito sa aking channel, please comment, like, and subscribe, or put some comment below kung meron akong na-miss or meron kang suggestion. And I hope to see you on my next video. Salamat sa panonood.